Ay mga ka-farm, nag-red today si Miss Market. Bumalik saglit sa loob ng box pero nag-close din above ng darkest box niya. Nagpapakita ba ng weakness si Miss Market? Check natin sa video na ito ang chart niya. Tingnan din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer: guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening. Ayan guys, gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura nya. And explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano inilalagay yung mga na-screen nating stocks sa spreadsheet. Tapos mamaya mag-explain din ako kung paano natin papakontiin yung mga na-screen nating stocks dun sa ating question and request segment. So abangan nyo yan guys. As kanina, meron tayong nag-breakout ng mga stocks, si ACEN tsaka si TBGI. Check natin yung trade plan natin sa kanila. Unahin natin si ACEN. Yan guys, malakas yung breakout ni ACEN. 8.33%. Ang breakout level natin is 6.60. Bibili tayo 6.61 after niya mag-breakout. Plus, ang kanyang TP is 7.36. So, itong TP natin, wala siyang resistance. Kaya, nakuha natin to sa ating trade plan calculator. Yung 10% niya. So, malapit na din siya dyan. Tapos, itong cut loss natin, i-adjust na natin. Ang magiging reference natin, yung current price niya, which is 7.15. Ayan, 7.15. Ang kanyang stop is 6.93. Dito sa taas nitong candle na to. So, ginagawa natin to para ma-protect ang ating gain. 6.93. Okay, yan. Si ACEN guys. Sa mga nakabili nito kanina, congratulations. All-time high siya. So, malaki yung potential niyang umangat pa. Next natin, TBGI. Makikita nyo dyan guys. Rumble na sa TBGI. Ilang beses kasi natin siyang nailagay sa ating top 5 picks mula pa dito sa unang box na to. Kung nakabili ka dyan, tapos may hawak ka pa, ilan percent ka na ngayon? Sa current price niya, 51. Kung nakabenta ka sa pick, 63. Madami-dami na guys. So, lahat ng mga kumita dito, congratulations sa inyo. Medyo malaki-laki na yung kinita nyo kung nag-hold kayo. So, yan guys. Ito yung plan natin kay TBGI. Breakout level natin is 0.37. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.3750. Tapos kanina, ayun, nahit na ni TBGI yung ating TP area. So, itong 0.4060. So, sana nakabenta kayo dyan. O kung di man kayo nakabenta dyan sa taas, sana naglagay kayo ng stop dito. Yan. Dito yung stop nyo dapat. 4%. Okay. Ayan yung ating cut loss. I-adjust na natin. Ang reference natin is yung current price niya. 0.38.
TBGI 0.38 3682. So mga around 3650. So dito sa loob ng Darbas box na i-stop natin. Or pwedeng kung pumasok siya sa Darbas box, pwede na kayo magbenta. Kung hindi masyadong mataas yung in-adjust natin. So stop natin. 0.3650. Okay, yan si TBGI. Kanina din malalakas yung galaw ng ating mga FYI stocks. Check natin mamaya. Pero ngayon, proceed na tayo sa ating top 5 picks for Tuesday, December 22. DELM, PLC, MM, Now, tsaka si Wilcon. Check natin yung chart ni DELM. Actually, meron ako dati nito. DELM. Kaso hindi ko siya nahintay. Medyo matagal yung galaw niya, pero kung hinintay ko siya, malaki din yung kinita ko dito. Pero gain pa din naman ako. Dito din ako nakabili. Around 5.46. Kaso nabenta ko siya before yatang tumama dyan sa ating TP area. Itong 6.40. Pero dapat bumili pa din ako after niyang ma-breakout yan. Kasi yan na yata yung 52 weeks high niya dati. Pero ngayon, gumagawa na siya ng bagong box. Yan yung price niya. Above DB50 na and malapit na dun sa ating breakout level. Ang breakout level natin dito, 8.10. So, bibili tayo. $8.11. After niya mag-breakout. Tapos hanap tayo ng possible TP natin dito. Yan guys, medyo malayo-layo na yata. May gap resistance siya dito. So, take note lang natin yan. Resistance na yan. So, napil na pala yung gap na yan. Try natin dyan. Dito medyo malakas din. Okay. Possible gain natin. Okay, DELM 7. Pero ito na yung target TP natin. 11%. 9.00. Sakto. Full number. Tapos ang ating cut loss kay DELM. Tanggalin natin sa tech. DELM. $8.11. $7.86 ang ating cut loss kay DELM. Kanina, below average yung volume niya. RSI niya nasa 83 na. So, kung magbe-breakout siya bukas, kung sakali, sana may volume siya para pasok sa ating criteria. Okay guys, yan si DELM. Next natin, PLC.
So, nasa top 5 picks na din natin to dati. Ayun, nag-breakout siya sa top 5 picks natin dati, pero bumalik siya sa box. Tapos hindi na siya napunta uli sa ating top 5 picks after nun. Pero ngayon, tingnan nyo, gumagawa siya na uli ng box. PLC. Tapos ito, ipipil niya na yata itong gap resistance natin. Ito natin kuhain yung ating TP. So, sa support niya itong mga candle na to. Burahin muna natin lahat. Ayan. Possible TP natin. So, ito yung support nito. Breakout level natin. 49.50. Bibili tayo. 0.50. So, malapit na siya. So, ito guys, pwede din nyo palang i-target to. So, tingnan natin. Meron siyang pick dito, tsaka dito. Possible gain. Ito, around 3% na lang. So, itong pick na to ang... Ito, 5%. Itong pick na to ang ating target, 7%. So, pero itong si PLC, makita nyo naman, pag gumalaw siya, hindi lang siya 7%, 5%. Ito, ginalaw niya dito 13%. Tingnan natin. So, ito yung mga significant level niya. Take note na lang natin. Ito yung target TP natin. 7% gain. Possible TP 0.53. Tapos ang cut loss natin dito kay PLC $0.4850. $48.50. So, sa ilalim ng Darvas box. Sa support niya. %4% cut loss. 0.4850. Sa PLC kanina, below average yung volume niya. RSI niya nasa 76 na. So, kailangan uli ng volume na ito kung magbo-breakout siya bukas. Okay, yan si PLC. Next natin, si MM. Malakas din galaw ni MM kanina. Yan, medyo matagal-tagal din siya nag-consolidate. Kasi kanina meron na siyang move na malaki. Tapos lumapit na siya sa kanyang malapit na siya sa kanyang breakout level. Ang breakout level natin dito is 6.38. Bibili tayo 6.39. So, ayan pala na nasa top 5 picks na natin dati to. Adjust na lang natin. So, bibili tayo after ng breakout 6.39. Possible TP. So, all-time high to si MM. Kaya, trade plan calculator yung pinag-compute natin ng 10%. Possible TP is 7.12. Ating cut loss, galing din sa ating trade plan calculator, 6.19.
Guys, yung trade plan calculator natin, meron tayong video nun. Pakihanap na lang doon sa tutorial playlist. Tapos kanina, ito may volume siya. Tapos RSI niya nag-above 70 na. 70.6642. So, pagka-breakout nito, and may volume, okay na okay. Full allocation tayo. Okay guys, yan si MM. Next natin, si Now. Si Now nabuhay din after ng ilang weeks. Yan, medyo mahaba-haba yung consolidation ni Now. So, top 5 picks na natin to dati, kaso nga lang, pagka breakout dyan, nag-breakdown, baguhin na lang uli natin to. Gawa natin siya ng panibagong Darbas box. So, ayan, medyo malayo yung kanyang consolidation. October, 2 months. So, tignan natin kung malakas ang breakout nito ni Now. Breakout level niya, 5.45, bibili tayo, 5.46. Ito na yung gawin natin TP guys. Itong peak ng candle na to. Possible gain natin dyan. So, 17% pa din. Possible TP, 6.40. Isang cut loss natin kay Now, 5.46. $5.29. 4% cut loss. Okay guys, medyo malayo-layo pa yung price ni Now dun sa breakout level niya. Pero tingnan-tingnan natin. Minsan malakas gumalaw to eh. Abang-abangan natin si Now. Tapos kanina, meron siyang volume above average. RSI niya nasa 64 na. So ayan guys, pagka breakout siguro nito ni Now, dito sa kanyang breakout level, mag-above 70 na yung RSI niya. Check natin kung magbe-breakout bukas si Now. Next natin si Wilcon. So, si Wilcon, ayan, yung price niya, malapit na sa breakout level niya. Nag-beast mode siya kanina. Tapos kagandahan kay Wilcon, malapit na siya sa kanyang all-time high. So, ayan na, malapit-lapit na din. So, all-time high niya, January or dito sa December. Tingnan natin. So, siguro pag January tsaka December, tumataas yung price nito. Check natin. Gawan natin siya ng Darbas box. Yan yung Darbas box niya. Breakout level niya, 18.04. Bibili tayo, 18.06. Ang possible TP natin kay Wilcon, check natin tong pick na to. Yung kanyang all-time high. 19. So, maliit lang yata to.
Pero pwede nating i-observe yung reaction nyo dyan sa price na yan. Kung mag-breakout siya, blue skies na yung kasunod. So, initial TP natin to. Pwede kayo magbawas dito sa 19 kung gusto nyo. Pero kung ako, hintayin ko yung mag-breakout yan yung price. Kasi ano yan, all-time high na siya. Obserbahan nyo lang. Pwede naman pag tumama dyan, maglagay ka ng stop mo. So, 5% yan dito sa... Sabihin natin, pagbalik sa Darvas box, pwede pa. Or mag-compute kayo, 4%. So, possible TP natin. 19.00. Possible gain natin dyan, 5.19%. Cut loss natin. WL Con. $17.50. So, dito sa ating DB50. 4% cut loss. Kanina guys, below average yung volume niya. Kahit meron siyang monster move. Tapos ang RSI niya nasa 62. So yan guys, pwede nyo planuhin to. Kasi yung RSI niya nasa 62. So pagka ganyan, hindi tayo naglalagay ng malaki pag nag-breakout siya. Or pag nag-breakout yung stock. Pag nag-breakout siya dito sa box, pwede kang bumili ng 50%. Tapos hintayin mo mag-breakout dito sa all-time high niya. Tapos dun mo na bilhin uli yung pambili uli yung 50% mo. Pag nag all-time high na siya. Okay guys, yan si Wilcon. So yan ang ating top 5 picks for Tuesday. Questions and requests. So wala tayong request ngayon. Meron tayong question. Good morning po, Abid Pan here. Nakita ko po yung video nyo on how to screen for breakouts. When I use it po, ang daming lumabas. Question po, how did you arrive at your top 5 breakouts list? Question ni Sir Prenny. Tingnan natin paano tayo mag-screen ng stocks. So tayo, nag-i-screen tayo. Kailangan natin ng value average 10 days above 1 million. Tapos ang ating RSI above 60. Kasi 70 yung hinahanap natin. So papunta pa lang doon sa 70. So papunta pa lang doon sa above 70 pala. Greater than 70 kasi yung nasa criteria natin. Tapos itong value average 1 million, dun sa ma-screen nating stocks, dapat mayroong mga nagtitrade. So dapat medyo madami yung value niya. Pag niran natin to, natin kung ilan lalabas, 93. So madami nga, di ba guys? Balik tayong filters. Dagdagan natin. Sabi natin yung ating AOTS, pwede natin idagdag. Ano ang AOTS? MA20, itong kulay green. MA50, itong kulay blue. Kasi itong MA100, kulay pink. So, ang AOTS, itong MA20 is above MA50. Kasi ang MA50 is above MA100. So, alignment of the stars. Lagay natin siya sa ating screener. So, itong MA50, dapat above siya. Moving average is above simple moving average 100. Kasi itong MA20 natin, dapat above siya sa simple moving average 50. Tapos yung MA100 natin, kahit di na natin ilagay kasi given na siya eh. Kung ilalagay pa natin siyang below MA50, parang redundant na. Kaya
Try nating i-run. So, nabawasan ng konti. 89 na lang. Kanina, nasa 90. Ganyan talaga pag madaming nagtataasan na stocks. Pero kung gusto mo pa siyang pakontiin, balik ka uli sa filter. Punta ka naman sa 52 weeks high. Sabihin natin, kasi madami nag-52 weeks high ngayon, yung mga malalakas na stocks. Sabihin natin 10% or less below high. O, tapos i-run natin uli. Yan, naging 36 na lang. So, itong manageable na to, 36. Pwede mong tanggalin dito yung mga ayaw mong i-trade. Kunyari, yung mga mababagal gumalaw, kagaya ni UPB. Sino pa ba mabagal gumalaw? Si FPH, mabagal medyo. Tapos yung Ariet, mabagal. Makikita mo naman siya kung palagi ka nagcha-chart, yung mga medyo mababagal na stocks. Huwag mo na silang i-chart masyado. At kung gusto mo pa siyang bawasan, balik ka uli sa filter, dagdagan mo to. Gawin mo 5 million. Or sa net foreign, punta ka sa net foreign naman. So 5 days na net foreign ang tingnan mo. Sabihin mo over 1 million. Pag niran mo siya, 9 na lang. So marami kang magagawa dito sa screener ng Investa. Salamat pala sa Investa team sa kanilang mga free tools na nagagamit nating mga traders. Okay? Yan sir. Sana may nakuha mo yung screener natin. At kung paano mapapakonti yung mga na-screen natin. FYI stocks natin, si MG ang una. Kanina pala guys, halos lahat ng ating FYI stocks gumalaw. So dito, na-break niya na yung 8. Yan. So na-break niya na yung high niya dito. Sunod na 9. Hindi natin kung saan siya mauuntog susunod. So, meron pang peak dito. 8.63. So, yan naman titignan natin. Dapat ma-break niya yan. Pag na-break niya yan, tingin ko pwede kayong bumili. Pero hindi pa yan yung all-time high niya kasi. So, medyo malayo pa. Pero maganda yung mga reference na ganito. So, ito yung high niya nung November 2018 pa, guys. So, pag na-break niya yan, medyo malakas. Malayo-layo kasi yan. Yung distance ng high na to, tsaka nitong current high niya. Okay, so dito. Next natin, sa ating FYI stocks kahapon. Next natin, si Picor. Yan si Picor guys, yung ating swing trade na tinignan kahapon. Sabi natin, di ba, pag mag-swing trade tayo, dapat may engulf siyang candle. So, itong candle na to, in-engulf niya tong dalawang candle na to. Ang breakout level natin dito, 4.02. So, ayan, kung bumili ka kahapon, dito sa engulfing candle, kunyari 4.03 ka bumili, may gain ka na ngayon. 2%. So, maliit pa yan. Pero magandang iswing to si Picor kasi pwede ka na magbenta sa taas ng Darvas box. Kasi resistance na yan. Pwede ka mag-trim dyan or gusto mo hintayin mo mag-breakout. Bibili ka ulit ng panibago, pandagdag. Potential gain mo dapat 5%. Pwede na yan. Pag swing kasi, yan, medyo maliit yung possible upside kung magbibenta ka sa resistance or sa taas ng Darvas box. Isa pang FYI stocks natin kahapon, si APL. APL. So, gumalaw na din siya.
7.78%. Medyo malaki-laki. Tapos kita nyo yung volume niya. Above average, plus. Tapos ang kanyang RSI nasa 80 na. Pasok sa ating criteria. Kung gusto mong bumili, actually medyo mataas na to because nasuggest na bumili kayo. Ito yung breakout level niya. Yung price niya nandyan na. So ayan. Ito guys, mga volatile stocks to. Medyo mahirap i-trade kasi matatamaan ka agad yung mga levels mo. Kunyari, yung cut loss levels mo dito, matatamaan ka agad. Konting galaw lang. Yan. 4% na agad. 0.932. So, mabilis lang yun, guys. Pag ganito, guys, ingat-ingat. And kung nag-start ka pa lang, gusto mo mag-try nito, huwag ka mag-all in. Dapat maliit na allocation lang. Okay, yan si APL. Baka may galaw pa siya bukas kasi madaming volume. Malaki yung volume. Tapos yung breakout level niya is andun na yung price. Kaso nga lang, nauuso yung ganito guys before mag New Year. Kasi parang nag-a-account na yata yung mga traders ngayon. And yung mga insti. So, hula ko lang yung guys. Parang ganun kasi ginagawa. Ako din gusto ko din magbenta na para ma-account ko yung aking port kung ilan na yung itinaas whole year. Okay? Balik tayo sa ating FYI stocks para bukas. Si MG. Ito guys, volatile stock ulit. So, gumalaw na siya kanina. Pero ito yung reference natin sa kanya ngayon. Yan. Ito na yung box natin. Pero guys, paalala uli, medyo volatile itong mga stock na to. Pag ganitong mga maliliit lang yung market cap, mabilis silang paangatin. Pero mabilis din silang pababain. Mabilis buhusan. Tingnan natin yan, breakout level niya. May isang resistance dito. Siguro ang target natin dito sa 31.00. Possible gain mo dyan around 21%. Tingnan natin kasi tingnan nyo yung volume niya kanina. Mamaw din yung volume niya kanina. RSI niya nasa 75 na. Tingnan natin kung may continuation si MG bukas. Susunod na FYI stocks natin, si MRC. Si MRC gumalaw na din kanina. So, itong si MRC, swing trade siya. Sinusundan yung ating swing trade. Yung mga criteria natin. Kailangan meron siyang i-engulf na candle. Yung huling red candle niya. Ayan. So, breakout level natin kay MRC. 0.62. Bibili ka 0.63. Pagka-breakout. Kanina, kung nagbenta ka sa Toktok, meron kang 7%. Pero ngayon, medyo mababa na yung gain mo kung nag-hold ka. Pero, tingnan natin. Kasi maganda din yung volume niya kanina. RSI niya nasa 67. So, hintayin natin mag-above 70 to. Para mag-parabolic. Nasa parabolic area na siya. Pero tingin ko kay MRC, angat pa siya. Okay guys, yan si MRC. Ang last natin si AR. Ito ulit guys, paalala ulit. Medyo mabilis pagalawin itong mga stocks na to. AR. Gawa natin ang box. Tingnan nyo kung ilan yung nag-support na candle. Sa 2, 3. Doon tayo gagawa. Ito din, pwede din.
Pwede din tong linya na to. 3 din yung sinupport niya. Or 4. Ayan, mas maganda pala dyan. 4 yung sinupport niya. Yung isa 3 lang. Ito 4. Or 4 din pala. Parehong 4. So, ayan. 1, 2, 3, 4. Ito kagandahan naman dito. Ito. Nag-resist siya dyan. Yan yung nag-resistance niya. Okay, yan si Abra. Yan yung box niya. Pero kagandahan dito guys, madaming interesadong traders. Ayan, madami siyang trade kanina. Tapos nagbuo siya dito ng malaking volume. Kaso itong candle na to, medyo nakakatakot kasi malaki yung volume niya. So, react lang tayo guys. Kung mag-breakout siya dito, pwede tayong bumili. Tapos malapit na din pala siya sa 52 weeks high niya. So, ang target natin dito, ito na. 0.0038. Yun. Yan si Abra Mining. Yan natin. Ilang percent gain yan? Malaki-laki pa din. 18%. 19%, 18%. Okay. Guys, yan ang ating FYI stocks para bukas. Quote na tayo. The secret to happiness. Be satisfied and be grateful. Ayan guys. Madami na kayong kinita ngayong December. Maging satisfied tayo. Konti-konti na lang ang ating trades. Huwag mag-all in masyado. Or huwag palang mag-all in. Huwag mag-all in palagi. And then be grateful dun sa ating mga natatanggap na blessings. Magpasalamat tayo sa ating mga natatanggap na mga biyaya. Yan guys. Malapit na Christmas. Thank you sa suporta nyo sa aking YouTube channel. Yan guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.